morning! Nandito tayo ngayon sa Binondo. Galing sa bahay namin, nagsumakay kami ng Pasig Ferry. Ang pinaka-target talaga namin is yung Natural Museum sa May Luneta. Pero, since umalis kami ng bahay mga alas 9 na, tapos hindi kami nag-breakfast, naisip namin dumiretso na lang ng Binondo para kumain. So, may na-try kaming bagong Chinese restaurant doon sa may... hindi ko alam kung anong tawag doon, sa Ali ba yun? Sa may Eskinita. May masarap kasi na lumpia doon. Ang pinag-usapan namin ng asawa ko is bibili na kami ng fresh lumpia kasi masarap. Pero nung nakita namin yung beef noodle nila, yung gutom na, sige, try natin. Total namin na nagastos doon ay 680 pesos, 250 sa beef noodles, 200 sa siomai, 200 sa xiaolongbao, tapos 30 pesos sa tubig. Okay lang naman ang xiaolongbao na walang sabaw sa loob. Pero hindi na kasi namin goal ang talagang tumambay dito sa Binondo kasi kung gugustuhin namin buong araw talagang ikot ng Binondo, kayang-kaya. Ang pinaka-goal namin dito is pumunta sa Natural Museum na nasa Luneta. So galing dito, yung Ingbitin, nasa 36 minutes na lakad daw. Pasig Esplanade pala is nandoon. So galing kayo ng Jones Bridge, baba kayo dyan baba kayo, tas doon ang Esplanade. Sarado pa kasi umaga pa. Doon yung eskolta na ferry. So itong side na to, sa side ng post office, nandoon yung Esplanade. That is the Museum of Fine Arts. Nandyan yung Spoliarium na Spoliarium. Anyway, so nandyan yan, masyadong maraming tao ngayon. Ang gusto lang namin puntahan is yung Natural Museum. Ito dito ay intramuros na yan siya dyan lahat. So kung gusto nyo pumunta ng ang kagandahan kasi dito is, pag gusto nyo gumala sa Manila, magkakalapit-lapit lang kasi ang lahat. So, Fine Arts nandyan, Luneta is nandun sa unahan, yung Natural Museum is nandun sa unahan, nandito sa right side ko is nandito yung Intramuros nga, dinaanan namin kanina, ayun, ang City Hall ng Manila. Like, magkakalapit-lapit lang sila dito. Yun yung mga major na pinupuntahan ng mga tao dito. Unahan konti, sabi ko nga 30 minutes na lakad is yung Binondo and Jones Bridge. Pero within the area, marami ka actually makikita ng mga pwede mong puntahan na hindi sila masyadong sikat. Like say yung Paco Cemetery na pinuntahan ko before, yung statwa ng isang samurai lord na pumunta dito, na exile dito sa Pilipinas. Meron pang, alam ko may isang museum pa dito na hindi ko na maalala kung ano, yung finance ba yun? Basta, like, kung gusto nyo lang talagang gumala sa Manila, specifically sa Manila City, yung mga historical sites and mga significant sites ng Pilipinas, magkakalapit-lapit lang yan sila lahat. Bawal din magdala ng mga bulky bags like backpacks. Pwede nyo naman siyang dalhin pero kailangan nyo siyang iwan doon sa baggage counter sa loob. Pero yung mga small bags ay okay lang. Entrance pa lang yan na makikita mo. This is the Marinduque sperm whale na na-acquire ng museum noong 1991 from Marinduque. Okay? So apparently, itong mga monkey-eating eagle, yun yung original name niya before. Pero nung 1978, by the virtue order ni President Marcos, binago yung pangalan to just the Philippine Eagle. Distribution of volcano sa Pilipinas. Ang dami dito. Dami dito sa atin. Yung sa amin sa Zamboanga, wala kaming bulkan sa Zamboanga City. Ito doon yung Ipil, wala kaming masyadong bulkan. Pero all throughout Mindanao, ang daming bulkan. Tapos itong Camiguin area ata to dito, mas marami pang bulkan kaysa sa town. Canlaon, very active ngayon. And Taal din medyo active. Bohol wala. Dumaguete meron isa. Buong Cebu walang bulkan, no? Then ito, Masbate ba to? Wala ding Leyte area, madami din. Pero sa eastern part wala. Makukulong ako dito nang hindi sinasadya eh. Kasi galing ako doon sa Gem 3. Pagkalabas ko, ito yung nakita ko. Ammonite from the Butauco Fossil Collection. Tapos pagkatingin ko ganyan, papasok na sana ako. CR ng babae. CR ng babae.
May humawak ng ano eh. May humawak ng glass eh. May dumi. Mga protected area sa Philippines. Nan. Tapos yung sa amin, wala man lang ni isang protected areas. Maraming magandang lugar din sa amin, guys. Pumunta kayo sa Zamboanga Peninsula. Even if hindi protected, maganda pa din dyan. Baby dugo, yung skeleton. Seacows or baboy dagat. Grabe naman, so much shade. Konti na sila, 300 plus na lang daw ang 300 pairs na lang daw ang meron. Tapos ako natakot sa mga ibon. Gusto ko makakita ng ganyan in real life. Ano kung meron yan sa ano? Nakakita ako niyan sa zoo dati. Itong Tubataha, gusto ko talaga makapunta dito. Sa mga medyo mas bata, baka hindi nyo siya inabutan. Sikat na sikat yan si Lolong dati, noong mga 2010s. 2011, nahuli daw siya sa Agusan Marsh siya nahuli noong 2011. Unfortunately, hindi siya nagtagal sa captivity. By 2013, namatay na siya. And siya so far ang Guinness Book World of Records holder ng biggest crocodile in captivity. Parang liit na ulo niya. Di gaya nung isa doon. This is Barang sa mga hindi nakakakilala dito sa Luzon. Tigsa 10 piso lang ang isang ganito sa amin, pero dito 300 per kilo. Ang sarap nito, matamis. Tapos meron yan siyang buto sa loob. Yung puti lang ang kainin niya. Okay, I learned something new today. So ito is mga natural na nandito sa Pilipinas. Lanzones, mabolo. Hindi ko alam ang mga to except sa santol. Hindi ko kilala ang mga yan. Lanzones and santol lang ang kilala ko. So these are mga natural dito sa Pilipinas. And malunggay. Itong mga dinala dito, mga dayuhan, so bawang, sibuyas, palay, kamote, and of course yung sinabi ko kaninang marang. Dayuhan pala siya. And ito yung mga naturalized ube, sawa, kape. So, ang difference daw nila is, ito, silang dalawa is dinala dito sa Pilipinas. Pero ito sila is kaya nilang mabuhay na wala masyadong intervention ng tao. Ito siguro is kailangan ng constant care. Kaya siguro walang marang dito sa Luzon. Or at least very minimal. Kasi marami yan sa Mindanao eh. Davao, sa Zamboanga, even sa Cebu na area, maraming marang eh. Sa Luzon lang wala masyadong nakitang marang. Kaya siguro kasi di nila kaya mabuhay. Narinig nyo siguro yun yung parang may ambient sound siya. I think this place would be a lot better kung di kayo pupunta. Fortunately, since marami kasi masyadong tao, medyo maingay kasi siya. So even meron siya nitong mga ambient sound na para ka nasa forest, yung sana gusto nyo gawin. Hindi na-achieve is because medyo maingay nga ang mga tao. Ito yung taxidermied skin ni Lola. Dito pala. At dito mo talaga makikita yung ano siya kalaki. Hindi nakakita ng buto niya sa baba kanina, yung laki niya. Like, iba ito dito kasi like, ang lapit mo eh. Dito ako nakatayo. Andyan siya.
Ma'am, may mga daga kayo sa drawers. Naku, bigo! Low-key, ang ganda pala dito ng lugar na to. Feeling ko, kakaayos lang ito. Kasi nung last akong pumunta dito, may mga construction pang ginagawa. Anyway, so that's it. Philippine Museum for Natural History. And I really strongly suggest na pumunta kayo dito on a weekday kung kaya nyo. Kasi sobrang daming tao pag weekend. Ano, nakapila yan sila. Papasok pa. Ayan yung part ng Luneta Park, anthropology. Maghanap namin ng makakainan.